Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw, ibibreed na natin itong ating mga pure Indonesian Muscovy ducks. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung gagawin natin sa kanila. So isasama na natin yung ating male o yung drake na tinatawag natin pagdating sa mga Muscovy. Ayan, pwede na sila i-breed mga kaibigan. So samahan nyo ako para makakuha din kayo ng tips and ideas para sa ating mga inaalagaan sa ating mga backyard. Tara mga kaibigan, samahan nyo ako. Bago pala tayo dumako doon sa ating topic for today, ayan, tuyo na yung ating fish pond mga kaibigan. So magsisimula naman ako maglinis dyan at maghukay. So unti-unti na naming inaayos itong mga pilapil dahil nga nung nakaraang tag-ulan, talagang naubos yung mga ginawa natin dyan na panambak. So andun yung mga red bourbons natin kung napansin nyo kanina, nanginginain. So maluwag-luwag tong iikutan nila at may mga tumutubo ng mga damo dyan mga kaibigan na pwede nilang kainin. So kinakain din nila yung ating mga mulberry leaves dyan. So sa mga susunod na vlog, kapag nakompleto ko na yung ating vegetable chopper, so magpapakita na tayo ng mga forages na ibibigay natin sa kanila. Ayan pala yung ating mga red bourbon breeders mga kaibigan. So nakapagbenta na ako ng sisiw nila, 3 piraso. So ipapakita ko na lang sa inyo yung mga sisiw dahil hindi ko na na-vlog nung binenta ko. Pero may mga video pa ako nila tsaka picture. So ilalagay ko na lang dito mamaya mga kaibigan. Ayan, breeding season na. Yung dalawang hen natin, parehas ng umuupo yan. So yung dalawang tom natin o barako, minsan nag-aaway pa rin kasi pag sinampa niya yung isa, inaaway ng isang barako natin. Kaya binabantayan ko na lang, pero pag ganyan naman nakabitaw sila at kumakain lang dyan, hindi naman sila nag-aaway. At sanay na rin silang magkakasama. So sana maging maganda rin yung production nila para makapagpalabas pa tayo ng maraming sisiw. So medyo yung mga first batch na itlog walang similya dahil yung tom natin o yung barako hindi makasampa ng maayos dahil nga sobrang bigat mga kaibigan. Kaya ginawa ko ng mga nakaraan, iniispatan ko, inaalalayan ko siya para maganda yung pagpasok ng similya doon sa inahin natin. Ayan, enjoy na enjoy sila dahil maluwag na naman yung iikutan nila at wala ng tubig yung ating fish pond. Yung mga Muscovy ducks natin na local o native dito sa ating bansa, yun na lang yung hirap ngayon dahil umaasa lang sila sa mga tubig na binibigay natin. So ayan yung mulberry leaves na kinakain nila mga kaibigan. Ayan, mapapansin nyo, may mga tuka yung dulo ng dahon. Ayan, gustong gusto nilang forage yan. Meron din tayong Madre de Agua dito. So ipapakita ko yan sa mga susunod na vlogs kapag ginamitan natin ng vegetable chopper. Ayan, meron pala tayong newly hatched na mga native chickens mga kaibigan. Ayan, binibitawan ko na lang sila para makalaki sila dahil tag-init naman na. So hindi na sila prone sa mga sakit dahil bihira na mag-uulan mga kaibigan. Ayan, ang dami natin kailangang linisin, pati ang kulungan natin dyan. Magpapalit din ako ng mga screen yan mga kaibigan kasi na-stock, marupok na. Ayan, medyo marami tayong kailangang linisan ngayong araw. At yan yung tututukan natin para maging healthy yung ating mga alaga at hindi sila magkasakit dahil madumi yung ating paligid. So 4 na piraso yan mga kaibigan. 8 eggs yung nilimliman niya, 4 lang yung napisa. At ayan ang bibilog. Sana mabuhay lahat yan mga kaibigan. Ayan, dito sa ating breeding area o breeder cages, ayan, madumi din. So maglilinis din tayo ngayong araw mga kaibigan habang nag-iikot yung ating mga alaga. Ayan, lilinisan natin yan. Pati dito sa hallway. So ito pala yung ating drake na tinatawag natin sa English, yung Muscovy duck na lalaki. So 5 months old din to mga kaibigan. Ayan, kung makikita nyo, malaki yan. Nung tinimbang ko yan, nung 4 months old siya, nasa 4 kilos na siya. So ngayong 5 months, di ko pa ulit siya tinimbang. Pero tignan nyo yung size ng paa mga kaibigan. Ayan, napakalaki. Diyan yung makikita na big size siya. Tsaka yung dalawang patong na hollow blocks, lagpas yung ulo niya. So iniwalay ko siya para hindi siya mag-breed ng maaga. Kasi gaya nung sa mga heritage chickens natin at sa ibang mga alaga, mas maganda na nasa tamang gulang sila na mag-breed para mas maganda yung offspring na mapuproduce nila.
Kasi kapag nasa tamang gulang mga kaibigan, matured na yung reproductive system nila at mas okay yung magiging sisiw nila, mas malalaki at mas matitibay. So ilalagay natin siya doon mamaya kasi to ayusin ko na tong cage na to. May ibababa tayong mga game fowls na sisiw, dito ko muna sila papalakihin. Ito pala yung mga sinasabi kong game fowls mga kaibigan. So pinapisaan natin to doon sa ating incubator. Ayan, 11 heads yan. 6 weeks old na sila. So meron tayong isang naliligaw dyan na heritage yan. Kung napapansin nyo may kulay white. So abangan nyo yan mga kaibigan kung ano yan at kung kailan natin ilalabas. So nag-iisa yan na nabili ko rin na napisa dahil bumili tayo ng fertile eggs. Pagdating kasi sa fertile eggs mga kaibigan, talagang tsempuhan lang kung mapipisa lahat. Ayan, may napisa tayong isa. At nakita nyo naman, sa itsura pa lang ang laki. So tingin ko dyan mga kaibigan, rooster yun na heritage chicken. So babalik tayo sa heritage chicken pero yung breed na lang na yan. So abangan nyo yan mga kaibigan. So sila yung ililipat ko doon sa kulungan ng ating drake o ng male na pato. Dadagdagan ko lang yun ng buhangin para makapag sunbathing na sila. At kasi nagfe-feather pecking na sila mga kaibigan. Ayun kung papansin nyo, nauubos na yung balahibo sa likod nila. Masyado na masikip tong cage nila at naboboard na sila. Kaya kailangan maagapan natin yan. So kapag nailipat natin sila dun sa malaking kulungan, mas magiging active sila. Maluwag yung kanilang gagalawan. Ayan mga kaibigan, nilagay ko na yung drake natin. Ayan siya. So kung mapapansin nyo, yung isa nating hen, yung puti. Yung dirty white yung kulay, ayan medyo umuupo siya pag lumalapit yung ating barako. So same lang din yan mga kaibigan pagdating sa pagbibreed ng manok. So yung ratio ng ating mga inahin, maximum na yung 5, tapos minimum 3. So ganun lang yung ginagawa ko, kagaya to 4 na Indonesian hen, tapos isang drake. So yung rare color natin mga kaibigan na drake din. So kaya hiniwalay ko ng breeding tong ating mga Indonesian kasi nga mga puro to. So halos magkasing laki yung ating rare color tsaka yung Indonesian male. So ayan, sana maging maayos yung pagbibreed. At nakikita ko naman dito sa mga inahin natin, ayan ready na sila. Ang lalapad na ng likod at matured na sila. So lahat yung mga yan 5 months old, pati yung rare color na yan. Magkakasabay sila mga kaibigan. So ipapakita ko sa inyo yung iba pa nating rare color na drake. Nakakulong doon, hiniwalay ko para hindi sila magsama-sama kasi nag-aaway din kapag magkakasama sila sa labas. So dito pala mga kaibigan, importante na lagi silang may tubig and wala namang laman yung waterer nila. Kasi yan talaga ang buhay ng ating mga Muscovy ducks. Yung tubig. Di bali nang hindi mo sila mapakain, basta mapainom mo lang sila ng maayos. So sana maging maganda rin yung lalabas na mga color patterns nitong mga inahin natin kapag nagsimula silang mangitlog. So update ko kayo sa mga susunod na vlog kapag may nasampan na siya dyan. So ngayon ganyan muna ang ipapakita natin. At ang ganda naman ng kondisyon nila mga kaibigan. Namumula na lahat yung kanilang muka. At talagang pwede na sila isabak sa breeding. Ayan mga kaibigan, tapos ko na tambakan itong pen na pinanggalingan ng ating drake na pure Indonesian Muscovy duck. Ayan, medyo natuyo na rin yung buhangin na nilagay ko kanina. So ilalagay na natin yung mga sisiw para dyan na sila kasi ang tatapang ng mga game fowl mga kaibigan sa ganong edad na 6 weeks old. Halos nagpapaluan na sila. Kaya kailangan maluwag yung gagalawan nila at sigurado na hindi sila mag-away-away kasi na-injured din sila. Sayang naman kung hindi lumaki ng maayos. Nailipat ko na yung ating mga game fowls mga kaibigan. Ayan sila. So medyo naninibago sila dyan sa bago nilang cage at naglilipad sila. Sa ganyang edad mga kaibigan, mahalaga na nakakagalaw na sila ng maayos para hindi sila magtukaan doon sa kulungan. Kasi dyan na magsisimula na mag-feather pecking sila
kapag naboboard sila doon sa maliit na kulungan. Kaya kailangan once na mag-i-edad na sila ng 2 months old, kailangan meron na silang paglilipatan na maluwag na area o kaya pwede nyo na silang bitawan o i-ranging area. So nakadepende sa diskarte nyo yan. Kung limited naman yung inyong kulungan, pag-iwa-hiwalay nyo na lang sila. Kasi lalo yung mga ganitong edad, masyadong aggressive na yung mga lalaki dyan. Talagang aawayin nila yung mga maliliit o yung mga babae na mga kapatid nila. So hayaan ko muna sila dyan para masanay sila. Ayun, ang gaganda ng laki nila mga kaibigan. No? Wala palang mortality yan mga kaibigan, 11 heads. Simula nung napisa sila sa incubator natin, hanggang ngayon kompleto pa rin sila. So kahit malamig yung panahon, hindi ako nag-iilaw mga kaibigan. Nilalagay ko lang sila sa karton tuwing gabi, tapos ibabalik ko sila doon sa cage kapag umaga na. Sana mga kaibigan, nag-enjoy kayo sa ating video for today at sa panibagong venture natin sa ating backyard farming. Sana nakakuha kayo ng mga kaunting ideas sa pag-aalaga ng Muscovy ducks o yung pato natin. So ang kinaiba lang ngayon yung mga ducks natin, mga imported naman. So abangan nyo yung mga susunod na kabanata dito sa aming munting backyard at sana'y suportahan nyo pa rin ako. So hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.